Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakita naman ninyo, Diyos ko, ang fresh pa rin ng beauty ng Mama Sam ninyo. Ganun talaga. Lagi tayong fresh overload, di ba? So, yan. So, kasi, syempre, yung beauty natin, ano yan natural beauty, charot. Ganon. Hindi ko alam. Minsan, basta masaya ka, sabing ganon, magre-reflect daw yan sa mukha mo. Basta i-enjoy mo lang, wag masyadong mag-isip. Ato nga mali ko Dati kasi wala akong ginawa kundi yung ma-worry ng ma-worry. Pero mali pala yon. Dapat ang ginagawa mo lang, relax lang. Hindi mo dapat iniisip yung mga bagay-bagay na wala namang palang maitutulong doon sa pagkatao mo. Ganon. So ngayon, ayun na yung ginagawa ko. So enjoy lang. O, di ba? Kasi para lagi tayong maganda. Kaya siguro, parang feeling niyo ang fresh ko. Kasi syempre, ganun talaga. Wala naman tayong gagawin. Anyway, kanina, natutuwa ako kasi si PE teacher, sabi niya sa akin, ano daw yung gusto kong kainin. Sabi ko, ay ako bahala ka. Alam mo naman kung ano yung gusto ko. So, naggawa siya ng sumtang. So, yung sumtang, ganda-ganda pa ng paggawa niya. May egg pa. Alam mo yun, ang sarap lang. Kasi syempre, na-enjoy ko yung niluto niya. Masarap kasi siya gumawa ng mga sabi ko nga, alam mo, ang swerte talaga ng pakakasalan mo, mabubuhay talaga. Kasi mahilig siya magluto. Pagkatapos, alam mo yun, ang sarap niya pang magluto. Kaya, happy ako. Ganon. Happy ako sa kanya. Charot. Sabi ko nga, ay nako, pag naging asawa mo to, ang bongga. Kasi marunong talaga siya magluto. Tapos, ang prepared niyang magluto. Tinuturuan niya ako magluto ng mga kung ano yung niluluto niya. O, di ba? Sweet lang. Charot lang yon. Anyway, so eto nga, may nagtatanong nga sa akin. Malapit na daw kasi ang laban ni Atisa Manalo sa Miss Cosmo. Oo nga, parang ilang weeks na lang. Ano daw ba ang kulang pa kay Atisa para manalo sa competition? So, syempre ngayon si Atisa Manalo, alam naman natin na talagang todo-todo na yung paghahandang ginagawa niya para sa laban niya sa Miss Cosmo ngayong taon na to. At syempre, malaki din yung expectation talaga sa kanya ng tao, lalo na ang mga Pilipino. Kasi syempre, naniniwala talaga tayo na magaling ang isang Atisa Manalo. At naniniwala tayong lahat na kaya na ni Atisa Manalo manalo talaga sa competition ng Miss Cosmo. At totoo naman, kasi parang feeling ko, iba kasi talaga si Atisa Manalo, very competitive. So ako, para sa akin, naniniwala ako na pinaghandaan niya talaga to na maigi ang Miss Cosmo. Dahil, syempre, gusto niyang manalo sa competition. At bukod doon, syempre, parang time na rin naman talaga ni Atisa Manalo na makoronahan mula sa international pageant. Nananalo si Atisa Manalo lagi sa mga national pageant na sinasalihan niya. Pero parang feeling ko, dito sa national pageant na to, sa international pageant na to, nasasalihan niya, dapat talaga manalo na ang isang Atisa Manalo. Yung alam mo yun, yung puputungan na talaga siya ng corona. Bakit? Kasi syempre nagkakaedad na rin naman si Atisa. So nabigo siyang ilaban sa Miss Universe. So dito sa pageant na lalabanan niya, sana masungkit niya yung corona. Kung ako ang tatanungin ninyo, pag nasungkit niya ang corona ng Miss Cosmo, eto na yung sign na mag-resign na siya sa pageant. Kasi parang feeling ko, wala naman ng dahilan para lumaban pa siya ng Miss Universe. So, ito yung ibinigay sa kanya, ito yung pinagkaloob sa kanya. So, parang feeling ko, enough na. Wag na siyang maghangad na sumali pa sa Miss Universe. Kasi parang feeling ko, ang Cosmo is enough na para kay Atisa Manalo. So, nanalo siya ng Miss International first runner-up. And then, dito naman sa Miss Cosmo, kung magta-title siya, it's okay. Diba? So, wag na nating hangadin na mag-Miss Universe pa siya. Pero, kung matatalo siya dito at magiging runners-up lang siya,
pwede yon siguro na try niya maging Miss Universe tapos na, ganon. Pero pag nanalo na siya dito, wag na siya sumali ng Miss Universe Philippines. Enough na. Kasi parang feeling ko okay na yon. Pagkatapos, para sa akin, si Atisa Manalo, alam ko na nagpe-prepare siya mula sa mga gagamitin niyang damit, pasarela, Q&A. So, lahat ng aspeto ng bawat pageant, alam ko pinaghandaan niya. Alam ko talaga na tinutukan niya yung kanyang Q&A. Sabi ko nga sa Q&A, ang kailangan gawin ni Atisa Manalo ay huwag siyang magpadala doon sa isip, sa tension, di ba? Kasi pag natitense kasi siya, mas nawawala yung diskarte niya kung paano niya masasagot ng mas bongga yung competition. Ako para sa akin sa ngayon yung laban niya dito sa Miss Cosmo, dapat relax lang siya, i-enjoy lang niya. Kasi yun lang naman yung dapat niyang gawin. I-enjoy niya yung moment, i-enjoy niya yung pageant, more than pumunta siya doon na this is it, I'm a Miss Philippines and I'm very strong and very competitive. So malakas ako, talunin ninyo ako. Dapat walang ganon. Dapat nandoon lang siya sa momento na pumunta siya doon, i-enjoy niya yung bawat momento para mas lumabas yung aura. Kasi pag happy ka, di ba, lumalabas yung aura. Yun yung sabi ko sa inyo kanina. Happy ako, kaya mukha akong fresh overload kahit pagod na ako, di ba? So, yon. So, isa yun sa mga dapat niyang gawin. Dapat relax lang siya, happy siya. Para pagdating dun sa pageant, alam mo yon, ma-compose niya yung sarili niya ng maayos, kung ano yung mga dapat niyang gawin. And then, ngayon, parang feeling ko, okay lang yan na nagtitraining siya hanggang sa katapusan ng August. So, parang feeling ko tama yan, tapusin niya lahat ng mga kailangan niyang tapusin. Yung evening gown, yung mga susuotin niyang damit, impake, lahat mula sa national costume hanggang sa mga evening gown, hanggang sa lahat-lahat na gagamitin niya para sa pageant. Pagkatapos, gusto ko, pagpasok ng September, ito talaga, napaka-importanting kailangan gawin to ni Atisa Manalo. Umistop na siya sa training, sa lahat ng mga gagawin niya. Kailangan i-relax niya na yung sarili niya. So doon siguro kailangan niyang matulog, magpahinga, at wala nang iniisip na kahit anong mga isipin. Bakit? Para pagdating sa pageant, relax yung mind niya, relax yung sarili niya, lumabas ang aura niya. So, yon ang kailangan gawin ni Atisa Manalo para sa laban niya sa Miss Cosmo. Kasi kung isasagad niya yung sarili niya, training hanggang sa dumating na yung pageant, paalis na siya, feeling ko maling diskarte yon. So, hindi niya dapat gawin yon. Dapat ang training niya lang hanggang sa katapusan ng August. Then, pagdating ng September, kasi September 15 or 12 siya aalis, so may 2 weeks pa na hihanda niya yung sarili niya doon, ipahinga niya yon. Kailangan niyang matulog, kailangan niya i-relax yung sarili niya para mas pumunta siya sa Vietnam na yung fresh overload. Di ba? Kasi kung pressured lang yung daladala mo doon, pati yung sarili mo. So, wala. Hindi ilalabas yung aura mo. Pero kung relax ka, kasi si Catriona Gray, ganun yung ginawa Nag-prepare siya ng maaga para sa laban niya hanggang sa dumating na yung pageant. So, yung pageant, 1 month before dumating yung pageant, relax na siya. So, hindi na siya pressured. Wala na siyang iniisip. So, nandoon na nakapagpahinga siya ng 2 weeks bago ang Miss Universe. And yun ang magandang diskarte ng isang beauty queen na dapat ginagawa pag lumalaban. Hindi naman kasi kailangan, okay na, andyan na yung pageant, dyan mo lang sasagadin yung sarili mo para mag-training, para mag-ano, hindi ka mananalo niyan. Mas maganda yung pinaghahandaan mo siya ng mas maaga, and then para pagpapalapit na yung pageant, meron kang pahinga sa sarili mo, at doon, syempre, kapag nakapagpahinga ka na, doon ka umatake ng bonggang-bongga. Diba? So, yon. Kasi, syempre, mas malaki yung energy na maibibigay mo. Mas malakas ka, mas matapang ka, kasi nakapagpahinga ka. At parang feeling ko, yun yung kailangan ni Atisa Manalo, magpahinga. Kasi,
mula nung naging Miss Universe Philippines candidate siya, until now, wala pang pahinga ang Atisa Manalo. So parang feeling ko kailangan niya mag-rest at least 2 weeks before her pageant, 'di ba? Na mag-start. So 'yon. So kayo guys, ano guys ang tingin ninyo na kailangan gawin ni Atisa Manalo para manalo siya dito sa pageant na to? I-comment below mo 'yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So 'yon. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa Mama Sam Vlog. And then, of course, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ano pang hinihintay ninyo? Don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo rin po ang notification bell para updated kayo lagi sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!